Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan ngayong araw, Department of Public Works and Highways nag-inspeksyon sa mga flood control projects sa Bulacan. Pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila, muling maaantala dahil sa panibagong utos na ibinaba ng Pasig Regional Trial Court. Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ibinunyag na mismong ilang politiko may hindi bayad na electric bill na mga customer ang pumapasan. Paano kaya ito aaksyonan? Miss Supranational Katrina Liagado, unang agenda raw matapos koronahan ang pagtulong sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa bansa. I hope despite sa lahat ng mga nangyayari in the Philippines, I shared light, I shared hope with everyone. At BTS members Jungkook at V, ibinunyag na may iniinda silang karamdaman habang ongoing ang Arirang World Tour. Makaapekto kaya ito sa grupo? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. This has been like died. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawa ang patay sa nangyaring pamamaril sa birthday celebration ng isang police chief sa Maragondon, Cavite. Ang suspect sa krimen, isa rin nilang kabaro. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Bakas pa ang dugo sa resort na ito matapos ang nangyaring pamamaril noong August 12 ng madaling araw sa Maragondon, Cavite. Ang suspect, isang pulis. Patay sa krimen ang isa niyang kabaro at isang sibilyan, habang may nasugatan din na isa pang pulis. Ayon kay DILG Secretary John Becrimulya, nagdiwang noon ng kaarawan ng hepe ng Maragondon Police Station. Lasing daw ang mga pulis habang dala ang kanilang mga service firearm. Pauwi na sila nang mangyari ang pamamaril sa parking lot, matapos magtalo ang suspect at mga biktima. Sabi ng PNP, hinihintay pa ang medical report para malaman kung talagang lasing na ang mga sampol. Nakumpiska naman ang dalawang PNP-issued firearm. Isa sa ilalim ito sa ballistic examination upang matukoy kung saan nagmula ang mga balang tumakas sa mga biktima. Ang naririnig na lang natin as of now is yung part ng buhay, yung suspect himself. So ito po'y papagtagpi-tagpiin natin, pagsasama-samahin natin all the statements of everybody present in the area. Kukunin po natin ang mga statement para po makita natin ang whole picture, yung tunay pong nangyari. Sa ngayon, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Maragondon Police Station. Habang isa sa ilalim naman sa dismissal proceeding ang suspect na pulis. Kailangan po naman ng due process lahat po dito. So inutos na po ng ating Chief PNP nga ang masusing investigasyon para malaman natin kung ano talaga nangyari at kung may kailangang managot ay mananagot. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Tuloy ang pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga kalsada at flood control projects. Ngayong araw, sa Baliwag at Kalumpit, Bulacan naman siya nag-ikot. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pag-inspeksyon nga ni Secretary Dizon, partikular sa sirasirang kalsada sa Baliwag, Bulacan? Yes, Cheryl, kahit malakas ang buhos ng ulan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon dito sa malaking bahagi ng Bulacan, tinuloy pa rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-iinspeksyon sa mga reported na mga, kung hindi sirasirang kalsada, lubog pa nga rin sa baha ng mga proyekto ng DPWH. No? Inuna niya pinuntahan itong binabanggit mo nga ng mga sirasirang kalsada dyan sa may bahagi ng Maharlika Highway sa Baliwag City sa Bulacan. Aabot sa 1 kilometer yung haba ng naturang kalsada na halos talagang sira-sira at bako-bako talagang inaabot na nga ng baha dahil ito daw yung pinakamababang part ng naturang highway. Ang problema na diskubre ni Dizon last year, technically, latter part ng last year na yung pondong inilaan para sa proyekto sana
daw sa naturang sirang bahagi ng kalsada naka-allocate sa other part ng Maharlika Highway. Kumbaga wrong coordinates, kaya yung maayos doon na kalsada, yun ang kailangan tibagin, habang yung mga sira-sirang kalsada, yun ang walang pondo. Kaya pinahinto niya, pinatigil niya, at ngayon nagkaroon ng modification para nga yung budget para doon sa ayos naman na bahagi ng highway ilipat dito sa sira-sirang bahagi ng kalsada. Kaya inabot din daw ng halos 1 year bago ito nasimulang gawin ng bagong pamunuan naman ng DPWH. It's just started last week at tatagal daw ito ng 11 months for the amount ng halos 100 million pesos. 2 taon na kasi ito talagang kalbaryo sa mga residente at motorista na dumadaan dyan sa bahagi ng Maharlika Highway na sakop ng lungsod ng Baliwag. Cheryl. Ano mo sa susunod? Nagtungo rin si Secretary Dizon sa Kalumpit, Bulacan na lubog pa rin nga sa baha. Ano naman yung mga naging obserbasyon niya sa ongoing na flood control projects doon? Sobrang dismayado si Secretary Dizon nang magpunta dito nga sa bayan naman ng Kalumpit. Actually, hindi namin expect na sasakay talaga siya ng bangka. Talagang tinungo yung pinaka-proyekto kung saan nandoon sa 3 barangay, Barangay Calizon, Frances at Bulusan, dito nga sa bayan ng Kalumpit. Yan kasi yung nakakuha na ng clearance mula sa ombudsman na pwede na talagang maipagpatuloy na yung mga nabinbin na proyekto mula nang magkaroon ng investigasyon ang ang pamahalaan patungkol sa mga flood control project scandal, no? So kanina medyo dismayado siya kasi talagang grabe daw yung hirap na dinaranas ng mga residente ng Kalumpit, lalo't walang choice, kailangan sumakay ng bangka dahil lubog talaga yung maraming mga bahay sa mataas na baha at umaapaw din itong Pampanga River. Ang nakita niya mga observation dito, yung pinakadike halos mababa, kaya talaga nalulubog at umaapaw nga dito yung Pampanga River. Mga ginawa ng mga nakaraang namumuno daw sa DPWH dito sa Bulacan na palpak technically, no? So kanina, ang sabi niya, ang kakastart lang kasi nitong Mayo ng 3 proyekto nga dyan sa mga naturang barangay na nabanggit natin at tatagal din daw yan until March next year. So isa sa mga naobserbahan nila, tatamaan kasi sa proyekto ang nasa 70 pamilya na nakatira sa mismong bahagi na halos ng ilog. Kasi tatayuan nga ito ng mas mataas na revetment or dike para nga hindi basta-basta aapaw ang Pampanga River. So yung 70 pamilyang maapektuhan, nakiusap daw siya sa Department of Transportation kay Secretary Banoy na gamitin, no, yung DOTR mga housing kasi para naman sa tatamaan naman ng mga sariles, no. So yung 70 families ang inalot para sa DPWH is around 100 units na pwedeng pagtirahan, ma-relocatean ng mga apektadong pamilya. At yung meron kasi ginagawang housing dito na mata-turnover pa by February. So ang tanong siguro dito, anong mangyayari ngayon kung sinisimulan na yung proyekto, kailangan na sila i-relocate? Bibigyan daw ng around hanggang 20,000 pesos na pang-rental subsidy ang mga maapektuhang pamilya. At nagpasa na rin ng ordinansa ang sangguniang pangbayan ng Kalumpit patungkol nga dito sa mga residenteng maapektuhan ng relocation at para nga sa proyekto ng DPWH. Cheryl. Ano naman ang aksyon ng ahensya doon sa mga nabinbing flood control project sa Bulacan dahil nga sa kinakaharap na kaso? Kasi dahil nga ito, di ba Mon, doon sa mga report na ginawa mo, like doon sa Malolos, imbis na makatulong dahil natingga, lalo pang nakaapekto sa bahang nararanasan nila doon. Tama ka dyan, Cheryl. Dinulog natin mismo kay DPWH Secretary Dizon patungkol nga yung mga proyektong na-suspend since last year dahil nga sa nagpapatuloy na investigation. Ang sagot lamang ni Dizon dito, taliraw ang kanilang kamay dahil nga may ongoing na investigation dito sa mga naturang proyekto. Ito nga yung mga involved, no, yung mga contractor ng Diskaya, Wawaw at saka Sims. At hindi daw ito basta-basta magagalaw kung walang clearance ng ombudsman at mga korte. So far, sa ngayon daw, humihingi na sila ng clearance kasi it's been a year no? Humingi sila ng clearance na baka pwede naman daw yung mga na-file na ng kaso,
mapayagan na ma-let go sa investigation para makapagpagawa na at may pagpatuloy daw yung mga na-suspend na flood control projects at talagang binilinan niya, sabi ni Dizon kanina, ang lahat ng mga kasalukuyang tumatayong district engineers and even the regional directors ng mga affected provinces and region dito nga sa Region 3 and 4 at pati na rin sa NCR, dapat daw pag ginawa mas maayos at di na yung patsi-patsi. Yun yung kanya mga terminologies kanina ng atin siyang makapanayam. Cheryl. Mon, nabanggit mo rin ba kay Secretary Dizon? Kasi maganda yung isa rin ginawa mong storya kahapon, yung sa isang isla, yung mayroong mga, tama ba ako, mga talaba? Yung, tawag doon, yung may net din na ginawa. Yun ba ay nabigyang pansin ng national government? Kasi it seems like a good idea. Exactly, Cheryl. Ikwento natin sa kanya kanina, sa kasagsagan pa nga ng ulan, i-review daw nila itong ginawa nga at sinimulan ng Malolos City dito sa Bulacan na Building with Nature. It's itong large-scale na nature-based flood control project. Kasi nga, maaalala, sabi din ng lokal na pamahalaan ng Malolos, dapat daw 3 barangay yung pilot dito nga sa naturang nature-based na flood control project. Yan ay sa Barangay Pamarawan, Panasahan at saka dito nga sa Atlag. Pero yung Atlag at Panasahan, hindi ito natuloy dahil meron daw na counterpart naman ang DPWH na flood control project that turned out na wala, hindi nakagawa at talagang hindi rin talaga nakatulong technically sa mga residente ng mga naturang barangay. So ang sabi ni Secretary Dizon, yes, they will review this. Actually, initially daw may mga napapunta na rin sila ng mga tauhan daw ng DPWH sa area to inspect and to observe paano ito ginawa at para nga at least baka pwede daw gawin yung hybrid na tinatawag na merong mga konkreto at meron din na ginagamitan nga ng mga nature-based materials just like yung talaba, yung shell ng talaba na inilagay sa mga coconut o yung mga sako na gawa mula sa balat ng niyog. Cheryl, Mamaya at mga kawayan. Oo, mamaya ipalalabas natin yung kompletong report mo na yan on that Building with Nature na flood control project. Ang tabayanan po ng ating mga kapatid. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nagdeklara na ng state of calamity ang sangguniang panlalawigan ng Pampanga dahil sa matinding epekto ng habagat sa kanilang probinsya. Sa pagtataya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamumunuan mismo ni Governor Lilia Pineda ay apektado ng pagbaha ang nasa 297 na barangay sa lalawigan. Para kumustahin ang sitwasyon doon, kasama natin Pampanga Governor Lilia Pineda. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Salamat po sa oras. Gov Pineda, can you hear me? Alright, ayusin po natin ang ating linya ng komunikasyon ukol sa sitwasyon sa Pampanga maya-maya lamang. Samantala, susunod, ilang maliliit na negosyo sa Metro Manila, ipinatupad pa rin daw ang 85 pesos na wage hike sa kabila ng injunction mula sa Pasig Regional Trial Court. At Malolos LGU, umaaksyon na para malutas nga ang problema sa baha sa kanilang lugar. Ang kanilang solusyon, flood control na gawa sa coconut, kawayan at shell ng talaba. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. We need the manpower, the IT engineers who will push the development. Do we have enough local talents to do what's needed to be done? You may have to complement that with foreign talents. We just need to know more about it so that we know where we can help BCDA create this Pax Silicon.
Kaugnay ng deklarasyon ng state of calamity ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga dahil sa matinding epekto ng habagat sa kanilang probinsya, balikan natin si Pampanga Governor Lilia Pineda. Magandang tanghali po, Gov. Magandang tanghali, Cheryl. Salamat sa pagtawag. At salamat din po sa inyong oras, Gov. Kumusta na po ang panahon dyan? At saan-saan pong lugar ba, mga lugar yung nakakaranas pa rin ng pagbabaha? Base po sa inyong pag-iikot today. 250 barangays na kami, Cheryl. At saka yung affected natin, 270,000 na ang mga pamilya na affected na lubog. Hindi maganda yung panahon dito, hindi tumitigil yung ulan. Hanggang ngayon, Gov? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Doon po, Gov, doon po sa sinasabi niyong 250 barangays, so yan po ba ay buong Pampanga na talaga ang lubog po sa tubig baha? 270, yung mga low-lying natin, yung malapit sa coastal natin, yung pa lang yung kalahati pa lang yon. Yung iba, yung upstream, Cheryl, hindi naman masyado. Yung talagang mataas ang tubig, yung tabi ng Pampanga River, yung tabi ng dagat, yun talaga yung mataas ang tubig ngayon. Abay, gaano po kataas yung pinakamataas ng level ng baha po dyan? 4 to 5 feet, mataas pa. Minsan hanggang 10 feet, talaga mataas talaga ang tubig. Though, yung mga kababayan po natin dyan, malapit nga po sa coastal areas or doon po sa malapit po sa mga river, sanay po alam na nila na babahain sila. So, saan po sila nananatili ngayon? Nag-evacuate po ba sila or they decided, pinili nilang manatili na lang sa kanilang mga tahanan? Cheryl, sada na yung mga ugali ng Kapampangan, kung talagang kaya nila na wag magpunta ng evacuation center, hindi sila ganon. Kasi yung mga malalaking bahay, ina-adapt nila yung may mga maliliit na bahay. Talagang hinahako nila. Hanggat maaari, hindi sila pumupunta sa evacuation center. Malalakas ang loob nito eh. At saka talagang mababait ang mga Kapampangan. Nag-a-adapt sila. Sa side po ng provincial government, sabi nyo nga ay umabot na sa 270,000. Families po ba to or individuals na apektado? Families. Okay. Marami-rami po yon. Ano pong tulong ang naipapaabot po ng provincial government sa mga kababayan, mga kapatid po natin dyan na apektado? Ang talagang pwede lang natin iabot sa kanila, Cheryl, yung food pack. Nagpapasalamat ako sa DSWD kay Secretary Rex Gatchalian. Talagang dahil alam niya na naiba yung Pampanga, talagang full support siya. Tapos ang provincial capital, talagang 100,000 din yung mga pack namin. Talagang kailangan mabigyan na sila talaga ng pagkain dahil halos maging 1 linggo na yung baha eh. Mag-10 days na. So, tapos hindi pa tumipigil yung ulan. So kailangan talaga minomonitor tayo yung makakain nila. Ay ano po ba ang diskarte ng provincial government? Kasi sabi nyo nga po, yung mga iba, kahit baha, mananatili sila siguro sa kanilang second floor. So paano po yung diskarte para masigurong lahat ng apektado ay maaabutan po ng food packs? Isang ngayon, Cheryl, binabangka na lang namin kasi hindi ayaw nila talagang pumunta sa mga school building, ayaw nila talagang lumayo sa bahay nila. Pero kaya naman nila. Pero sabi ko sa kanila, pag hindi nyo na kaya, 24/7 kaming nakahanda. Yung mga barangay captain nyo, barangay munisipyo nyo, ang province, nakamonitor kami 24/7. Kung ano ang kailangan nyo, gusto nyo ng mag-evacuate, nandito lang kami. Marami kaming equipment, Cheryl. So natutugunan naman po, nasisiguro nyo na lahat ay naaabutan at wala naman pong maiiwan. Walang maiiwan, Cheryl. Yung hindi namin ma-access kasi minsan talagang hindi na makapasok pati dump truck eh. Rubber boat lang ang pwede pero hindi na siya makakarga. Ngayon,
coastal barangay para sila na lang talaga yung pan-service natin. Kasi hindi na sila talaga makalabas dahil mataas na talaga yung tubig. So marami akong mga kinukuha ngayon, yung mga motor bangka na siya yung mag-aatid na lang dahil kami maka-access mataas talaga yung tubig. Gov? Cheryl? Ayun po. Maliban po sa mga kapatid natin, yung mga residente, apektado po yung paghahanap buhay, lalo na po ng ating mga mangingisda, magsasaka. Ano rin po ang naiaabot nating tulong po sa kanila? Baka ilang araw na silang hindi nakakalabas. Meron kaming ipiniprepare na cash na yung hindi nakakapasok sa trabaho, yung hindi nakakapangista, yung hindi nakakatricycle, yung mga transport natin. May piniprepara kaming cash. Meron kaming pinipreparang cash para sa kanila. At siyempre, yung food box, yun lang talaga yung po pwede natin gawin ngayon. Pero, Cheryl, pagkatapos nitong ulan na to, humingi ako ng talagang face-to-face meeting with DPWH. And then the NIA administrator, kailangan na namin solban itong problema na to kasi lumalala nga. Hindi nagiging epekto walang epekto yung flood control. So kailangan talaga nito baguhin yung design talaga, pag-aralang mabuti. Kasi marami ng flood control pero nagiging worse pa rin Nagiging worse pa rin Yung mga bayan-bayan natin na nasa dulo, nasa tabi ng Pampanga Bay. So ito yung gagawin namin pagkatapos itong baha. Pagkatapos nitong ulan na to. So, dyan po sa Pampanga, sa obserbasyon nyo po sa mga nakalipas na taon at ilang administrasyon na rin, kahit na nabubuhusan or nalalagyan din ng pondo sa flood control projects, ay wala pong naitutulong, Gov? Kasi pagkagasi gumawa sila, sir, hindi naman tuloy-tuloy Halimbawa, 2 kilometro ang gagawin nila, 500 meters lang. Hindi na itutuloy yung kasunod, siyempre lalabas din yung tubig, di ba? Ang kailangan dito, kung 5 kilometers yan, idire-diretso nila hanggang dulo ng dagat. Dapat ganun ang dike. Hindi pantay-pantay. Kaya sabi ko, pag-aralan na lang natin ngayon, kung bang mag-uukay na lang tayo, dredger na lang, ukay na lang yung ilog para lumalim kaysa dike. Sa dike na hindi naman natutuloy. At ito po ba ay may initial na pag-uusap na po ba kayo ni Secretary Dizon? Nag-usap na rin kami ni Secretary Vince Luzon at saka yung NIA administrator. Pag-usapan na namin talaga na itigil muna yung mga dike sa flood control ng mga malalaki naming river. Hindi na talaga nagiging effective wala So, Cheryl, sinasabi ko na hindi na effective yung flood control. Pampanga lang hindi po sinasakop yung mga ibang probinsya. Kasi, nakita ko kasi, matagal na panahon na rin, hindi rin talaga nagbabago. Pare-pareho pa rin. Ganun pa rin ang resulta. So, hindi talaga wala talagang protection. Plano nyo rin po ba, Gov, kasama ba sa plano or meron ba kayong master plan sa probinsya ng Pampanga kung paano yung pinaka mabuting solusyon, magandang solusyon sa pagbaha po sa inyong probinsya? Merong ginawa yung NIA, Cheryl. Like yung malaki naming river, yung Corak Gumain, mahaba yun. Yung mga bundok ng Sambales, doon lang dumadalay doon sa river na yon. Naggawa ng Sabodam ang NIA, ngayon wala nang masyadong tubig na lumalabas kasi ginawa nilang dam, ginawang irrigation ng magsasaka, ayun nakokontrol ang tubig. Pag wala nang masyadong ulan, nagpapakawala unti-unti. So wala na kaming baha talaga doon. Ang sinasabi ko kay NIA administrator, gumawa rin siya ng series of dams para hindi dumidiretso yung tubig doon sa labasan, doon sa malapit sa Pampanga Bay. Kasi Cheryl, ang mga bayan ng Candaba, Macabebe, Masantol, kung saan kahit na mahal na araw, lumulubog. Kasi kami ang pinto palabas ng mga tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija, Sierra Madre, yung mga bundok nila, sa amin lumalabas. Kami ang pinto palabas. So ngayon, yung dike namin, 35 kilometers yung Pampanga River na yan,
So talagang dumidiretso sa amin. Minsan wala nang ulan, so pa rin tumataas yung namin, ang tubig namin. So sinabi ko kay Nia, baka naman po pwedeng mag-usap sila ni Secretary Dizon, nagagawa na lang sila ng series of Sabo Dam, and then surface water, kasi mayroon kaming existing na dadong dam. Sabi ko, lakihan na lang yon, magagamit pa ng Pampanga para sa surface water. So hindi talaga lalaki na yung tubig doon sa palabas dahil talagang malakas ang dating ng tubig galing ng bundok sa Nueva Ecija papunta sa amin. Palagay ko, pag-aaralan ng mabuti yan, gusto ko kasama yung MIA, DPWA, saka siguro mag-invite kami ng consultant, Cheryl, para talagang maplano na talagang mabuti ito. Kasi kawawa na yung mga tao kasi talagang kahit na umaaraw, lumalaki pa rin ang tubig nila kasi below sea level na yung mga bayan-bayan. Saka kawawa yung mga magsasaka doon, hindi na sila makapagtanim. Dahil ngayon, kung titingnan mo yung Candaba, parang dagat yung tubig, walang nakalitaw sa mga agricultural namin. So talagang yun ang talagang most na problema. Naiba kasi yung Pampanga, Cheryl, kasi sabi ko nga sa iyo, mga bundok, tubig ng Zambales, tubig ng Sierra Madre, Nueva Ecija, kami lang ang labasan kasi kami lang ang malapit sa dagat. Yun ang talagang problema ng Catch basin po kayo, ang Pampanga. Gov? Alright. Naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Governor Pineda na ayon po sa kanya ay nalagay na po or isinailalim na sa state of calamity ang Pampanga. Salamat po sa inyong oras, Pampanga Governor Lilia Pineda. Sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa Metro Manila, sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro ngayong Biyernes dahil po yan sa masamang panahon. Magtutuloy-tuloy pa nga ba ang mga pag-ulan? Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, John Manalo. Magandang tanghali sa iyo, John. Magandang tanghali din, Cheryl, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ano itong nagpapaulan sa atin ngayon? Habagat pa rin ba? Very active ba ang ating southwest monsoon? Yes po, Ms. Cheryl, solid habagat po itong nagdadala sa atin ng moisture and eventually kaulapan and eventually rainfall, lalo na po sa western section ng Luzon. At hanggang kailan ang epekto nitong habagat sa ating panahon? Actually, bukas, bahagyang mababawasan po in terms nung pagpasok ng habagat further inland sa Luzon. Pero by Sunday po, ay muli na naman po lalakas itong nitong habagat na kung saan ay hindi lang po yung western Luzon kundi aabot na rin po sa ilang bahagi ng western portion ng Visayas yung mga pag-ulan at magpapatuloy po ito sa susunod na linggo. At ano ang dahilan? Sabi mo nga, parang pinatikim lang tayo ng isang araw na medyo, hindi pa nga mawawala, medyo hihina yung habagat. Pero sabi mo nga, come Sunday, hanggang the rest of the week, next week ba, ay magiging parang ganito pa rin ang ating panahon? Yes po. Bali, yung habagat po kasi natin ay may marami pong factors para magkaroon ng ganito kadaming mga moisture. May ginawa po tayong study patungkol dun sa tinatawag natin na moisture conveyor belt. Yung mga moisture na actually galing pa sa Indian Ocean na nagpapatuloy kapag nagkakaroon po ng favorable condition na matransport itong mga convective activity na to, umaabot po ito dito sa may West Philippine Sea at nakaka-apekto po at nagko-contribute po ito dito sa mga pag-ulan natin sa western section ng ating bansa. By the way, bagitin ko rin po, naka-heavy rainfall warning po natin na updated ay naka-orange na po dito sa Metro Manila. Ganun din sa ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at buong Zambales at Bataan po ay orange na rin po. Pag sinabi po nating nasa orange na, ano po ang ibig sabihin nun? Kapag orange po, sa isang oras, ibig sabihin ay posibleng bumuhos yung 15 to
to 30 millimeters na mga pag-ulan. Siguro para ma-imagine din po natin, ano ba yung 1 millimeter para mas maintindihan natin yung 30 millimeters. Yung 1 millimeter po, ang katumbas po niya na 1 litrong tubig na kapag binuhos natin sa 1 meter by 1 meter, sabihin na natin 1 cubic meter. Kapag meron tayong meter stick, gumawa tayo ng box out of that dimension, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Then kapag binuhos natin yung 1 liter, ang magiging katumbas po nun na level ay 1 millimeter. So imagine po natin kung 30 millimeters sa isang oras, and then 3 centimeter po yung posibleng maging taas nito. At alam po natin na hindi lang 1 square meter yung binubuhusan ng ulan. So imagine po natin na hundreds or even thousands of square meter yung babagsakan nun. So hindi po pantay-pantay yung kalupaan natin. So yung pagbagsak ng tubig na yun ay mapupunta ron sa mga mabababang lugar. Katulad po nung halimbawa ng ating nakausap kanina sa governor ng Pampanga. Doon po babagsak yung that huge amount of water. Kaya naman po magiging kapag plus yung drainage pa or hindi maayos or marami pang additional factors. So malaki po talaga yung posibilidad ng mga pagbaha. Okay, ulitin lamang natin sa kasalukuyan ay nakataas ang orange rainfall warning. Tama ba ang aking term? Yes po, nakataas sa orange po itong Metro Manila. Metro Manila, ano pa yung ibang mga probinsya? Ganon din po dito sa Zambales at saka sa Bataan at portions ng Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. At ito'y effective in the next how many 2 hours? to 3 hours po. Okay. Maliban sa ating hanging habagat na patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan hanggang next week, mayroon ba tayong binabantayan na iba pang sama ng panahon na makaka-apekto, makaka-enhance ng ating hanging habagat? Any low pressure area or posibleng mamuong bagyo sa mga susunod na araw? Bale, sa kasalukuyan po ni Cheryl ay meron po tayong low pressure area na minomonitor na nasa labas ng PAR. Don't worry dahil hindi naman po ito papasok at yung movement po nito ay pa-northeast, ibig sabihin papalayo po sa ating bansa at wala rin po itong gagawing enhancement sa habagat. Pero sa susunod na linggo po, base sa ating TC threat potential, ay may posibleng mamuo dito sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility. And perhaps ito po yung may posibilidad na humila ng habagat at mag-contribute sa patuloy na pag-ulan sa susunod po na linggo. Ito bang posibleng mamuong sama ng panahon ay inaasahang papasok ng PAR? Actually, inaasahan po natin na halimbawa mag-develop po ito sa loob po ito ng PAR sa northeastern part po. But for now, again, paalalahanan mo, John, ano ang magiging panahon natin the whole weekend, the entire weekend, at ano-anong mga lugar, probinsya ang dapat maghanda sa tuloy-tuloy na pag-ulan? Opo, bali today ay may mga pag-ulan po tayo na umaabot even further inland sa Central Luzon, ganoon din sa Cordillera Administrative Region at ganoon din sa Calabarzon, Mimaropa. At bukas ay mababawasan po yung further inland na penetration nitong. So in short, yung mga nasa loob mismo ng further inland, malayo sa coast, ay bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan natin. Pero by Sunday, papasok po ulit yan at maaapektuhan po. Banggitin ko lang po yung mga specific regions. Siguro in region na lang po, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at ganoon din dito sa Western Visayas. Kasama na rin po yung northwestern portion ng Negros Island Region. Yan po yung mga may potential na makaranas ng mga pag-ulan, tuloy-tuloy po, simula Sunday hanggang sa susunod po na linggo. At siguro po, if I may, Ms. Cheryl, no, yung mga kababayan po natin na gustong maging updated, bukod dun sa mga tinetext sa atin ng NDRRMC na warnings, red, orange, yellow, ay pwede rin po natin i-download sa ating mga phones yung application po na Panahon. Search lang po natin sa Play Store or sa iOS yung Panahon, and then yung publish po or produced by DOST Pag-asa, then i-install po natin yon. Doon po, lalabas din po doon yung mga heavy rainfall warning natin na may information up to municipal level. Yan po. Salamat po, Ms. Shirley. That's good to know. Again, Panahon app, tama ba? Yes po, opo. Ang counterpart po nito sa website ay panahon.gov.ph. Yung application naman po sa cellphone ay Panahon lang po yung keyword. Tapos letter P po na kulay blue yung icon. Alright. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist, John Manalo.
Samantala, nakatakda ng ipresenta ng Malolos Bulacan LGU ang kanilang nature-based flood control project sa ibang bansa. Ang ginawa nilang panlaban sa baha, coconut, kawayan at shell ng talaba. Magbabalita, Simon Gualvez, exclusive. Samot-saring flood control projects ang makikita sa Bulacan. Pero kung hindi substandard, hindi naman mapakinabangan. Kita nyo naman, nagtitiis pa rin sa baha ang maraming residente. Taong 2022, sinimulan ng Malolos LGU ang pag-aaral para sa isang large-scale nature-based flood mitigation project. Ang SISTE, sa madaling salita, Building with Nature. Katuwang nila ang technical specialist mula sa the Netherlands. May humaharang na. Hindi katulad dati na hindi sila makapaghanap buhay dahil pag tumaas ang high tide, diretso po kagad sa bahayan. Diretso kagad sa City of Malolos. Ngayon po, may first line of defense tayo. Ang depensa natin ay hindi gumagamit ng simento, hindi gumagamit ng bakal, walang ginamit ng mga gray instruments po natin. Pero ang gamit lang po natin dito, kawayan, coconuts at talaba. Kahit maulan, sinadya namin ang mismong lokasyon ng proyekto sa karagatang sakop ng Barangay Pamarawan, tapat na halos ng Manila Bay. Patuloy ang paglalagay ng mga shell ng talaba dito sa tinatawag na coconut na gawa sa mga baon ng niyog. Sila po yung nagsisilbing protection. Pag pinagsama-sama mo sila kasi sir, kaya nilang i-withstand yung lakas halos nung wave. And then eventually, yung banlik din po na dalan nung tubig ay makakatulong para mas lalo pa siyang maging matibay dahil matatrap doon sa pagitan po ng mga shell. Libo-libong coconut na ang nagawa na pinagpapatong-patong 2 kilometrong layo mula sa mga kabahayan. Sinong mag-aakala na yung mga shell ng talaba na itatapon na ay mapakinabangan pa pala? Lalo na kapag pinagsama-sama at nilagay sa coconut, gaya nito, na kinatatayuan namin na nagmukha ng isang isla pangharang sa mga alon na poprotekta sa komunidad. 2 tumatayong natural breakwater. Bukod dito sa mga bag ng talaba, meron ding kawayan na pamigil sa naglalakiang mga alon. Bukod pa dyan, itong mga kwadrong gawa rin sa kawayan na nagtatrap naman ng sediment o banlik. Lahat ng ito nilagay malapit sa komunidad. Kaya mismo mga residente naman ang nagpatotoo na mukhang effective nga ito. Pag malakas ang hangin, nakangamba na ho kami na baka mag-iba yung kubo namin dito kasi may kubo ho kami dyan, pahingan. Ngayon? Ngayon, parang sabog na ho, alon, sabog na. Hindi na siya ganun? Hindi na mahampas doon sa pader ng Malagapak. 14 na ektarya ang lawak ng tinatayong Building with Nature. Ang ginastos, nasa 70 milyong piso, malayo sa nabistong bilyong pisong flood control projects na wala namang pakinabang. Pag nasira yung sementado, babadgetan na naman ng kalahating taon. Bubuin na naman. Ito, ayan, malakas ang alon ngayon doon. Dahil doon sa mga oyster and bamboo breakwaters po natin, may nasisirang kapara-kapraso, pero isang gabi lang, isang araw lang, nare-repair kaagad natin. Madaling i-repair to eh. Kung darami pa ang tulad nitong nature-based flood control projects, sunod ng makikinabang ang mga ilog na madalas umaapaw lalo kapag high tide. Malaking tulong din ito lalo't may lumabas na pag-aaral na patuloy ang land subsidence o pagbaba ng lupa sa lugar dahil sa matinding groundwater extraction. Sa susunod na taon, target na rin makapagtanim ng mga bakawan sa Malolos. At dahil nakakaakit na rin ang atensyon ng proyekto, nakatakda itong ipresenta ng LGU sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore at Belgium. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Susunod, Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ibinunyag na mismong ilang politiko abay hindi raw nakapagbayad ng kanilang electric bill. At cast ng Disney on Ice, magkakasama natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Pinuri ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga maliliit na negosyo na voluntaryong ipinatupad ang 85 pesos na arawang dagdag sahod sa Metro Manila workers. Matatandaang inutos ng Pasig Regional Trial Court na suspindihin ang wage hike na dapat ay ipinatupad na noong Hulyo ang unang tranche na 60 pesos. Ayon sa korte, yan ay habang dinidinig ang petisyon ng ilang kumpanya. Sa kabila nito, sinabi ni DOLE Secretary Francis Tolentino na may LPG distributor at ilang food stands sa Metro Manila na piniling ituloy ang pagbibigay ng aumento sa kanilang mga tauhan. Tuloy din daw ang pagsuporta ng DOLE sa Office of the Solicitor General na maitulak ang implementasyon ng wage hike sa legal na pamamaraan. Nabunyag sa pagdinig sa Senado na ilang electric cooperatives ang kontrolado ng local politicians. Ayon kay Senate Energy Committee Chairman Erwin Tulfo, may mga electric cooperative na pag-aari ng ilang gobernor, mayor at congressman. Ilan din umano sa mga ito ang hindi nagbabayad ng bill sa kuryente. Dahil dito, napapasa sa mga ordinaryong consumer ang kakulangan sa kita ng mga electric cooperative. Samantala, sinabi ng National Electrification Administration o NEA na umaaksyon na sila sa mga ganitong kaso. May mga politikong pinutulan na rin ng kuryente dahil sa hindi pagbabayad. Yung mga electric cooperatives ho natin, owned by politicians. Diba nga, siguro dapat natin gumawa tayo ng batas na alisin na natin yan sa mga politiko na yan, di ba? Well, next time, if you encounter that na politiko, i-report mo sa akin, isumbong mo kay Tulfo and I'll do something about it. Tinawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na extortion at blackmail ang aksyon ng China sa 100 Pinoy doon. Unang binunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda ang pagbabanta raw ng China na aarestuhin ang Pinoy workers sa kanilang bansa kung hindi pakakawala ng Chinese nationals na dinakip sa raid sa Pilipinas noong Mayo. Hindi niya sinabi kung kailan ginawa ang pagbabanta. Pero nitong Lunes, inanunsyo ng China Foreign Ministry ang aksyon sa 100 Pinoy dahil umano sa iligal na pagtira at pagtatrabaho roon. Kinundi na naman ni Secretary Teodoro ang pagtatangka raw ng China na makialam sa law enforcement ng Pilipinas pati ang anyay malinaw na pambablackmail sa mga Pilipino. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa ating embahada sa Beijing para i-verify ang dahilan ng pag-aresto sa ating mga kababayan at para matiyak na masusunod ang due process. Sinalakay ng mga otoridad sa Davao City ang umano'y pagawaan ng substandard na bakal na may taglay na radioactive materials. Para sa detalye, nasa linya si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang detalye ng operasyong ito? Yes, Sherry, noong August 13 kahapon lamang ay natuklasan ng isinagawang operasyon ng NBI, PAOK, PNRI at iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa isang interagency operation sa Davao City ang umano'y pamamahagi at paggawa ng isang kumpanya ng substandard na bakal na may taglay ng mga radioactive materials. Cheryl, itong mga bakal na nasabat mula dito sa sinalakay ay naglalaman ng radioactive isotopes at iba pang bahagi ng operasyon ay nakita ay ito nga ay substandard naglalaman ng mga bukod dyan, Sherry, mula sa kanilang operasyon ay naligtas din ang nasa 174 na manggagawa mula sa pasilidad na pinaniniwala ang may panganib ng patuloy na exposure sa radioactive bearing materials. At dahil nga matagal yung kanilang panamalagi doon, Cheryl, ito rin ay isa sa mga kunindena sa ngayong ongoing na press conference dito sa Davao City. Cheryl. Paano na itimbre sa mga otoridad ang pagawaang ito? Cheryl, sa ngayon hindi pa naisisiwalat sa atin ng NBI at ng PAO kung paano na timbre itong pagawaan ng substandard na materials. Ngunit ngayon ay ating pang alamin yan sa ongoing na press conference. Ngunit ang alam natin, Cheryl, isa rin sa mga factor o doon sa nagpakita nitong substandard na pagawaan ay dahil ilan sa mga pasilidad
noong naganap ang isang 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo sa Mindanao, ay nadiskubre na mula ito dito sa certain na kumpanya nito na naggagawangan ng substandard na material at mula dito ay nagugat na yung kanilang investigasyon. At dahil dun daw sa mga pasilidad na yun, Cheryl, 70% doon sa mga bahagi ng mga pasilidad na bumagsak o nasira ay galing nga dito sa nasabing pasilidad. Kaya naman ay dito na nag-ugat yung kanilang operasyon. Ngunit Cheryl, hindi pa natin tukoy kung sino at paano yung timbre. Ngunit masasabi natin na isa na nga sa kanilang tinignan ay ito ngang material na ginamit sa mga pasilidad na bumagsak at nasira noong 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo dito sa Mindanao. Cheryl. Tukoy na ba kung sino yung may-ari o nasa likod ng operasyon ng pagawaang ito at ano ang magiging kaso laban sa kanila? Cheryl, sa ngayon ay hindi pa rin isinisiwalat kung sino nga ba ang nasa likod nitong pagawaan ng substandard na material sa Davao City. Ngunit sa ngayon, ang nakikita natin, Cheryl, if I'm not mistaken, ay mahaharap sa paglabag sa RA 12031 itong sino man ang mastermind sa pagpuproduce niya ng substandard na material. At bukod din dyan, Cheryl, ay meron din tayong siyam na Pilipinong na aresto, 12 Chinese, at 7 pa ang at large until now. Ngunit ngayon sa mga oras nito, Cheryl, ay ating pang aalamin kung sino nga ba talaga ang nasa likod nitong pagawaan ng substandard na material sa Davao City. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Kahit maulan, tuloy sa pagbebenta ng balut ang isang lola sa La Union. Kaya naman bumuhos din ang pagtulong sa kanya ng mga Good Samaritan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Hindi para sa lahat ang trabaho sa labas. Kaya isang lola balut vendor ang inuulan ng blessing dahil sa kanyang patuloy na pagsisikap. Gabi na at malakas ang ulan. Pero hindi pa rin umuwi ang 71-year-old na si Nanay Leonil. Kakaupo pa lang kasi niya sa kanyang pwesto para magtinda ng balut sa La Union. Isang lalaking na stranded sa ulan ang nakapansin kay Lola. Puro po na-feel ko that night na hindi enough na makita lang natin yung situation niya. And then just moved on. That night po na in-upload ko yung TikTok video na yon, parang shinare ko lang na ang ulan ay hindi po para sa lahat. Lampas 1 milyon na ang views ng video. Pero may mga nagtatanong, paano nga ba maaabutan ng tulong si Nanay Leonil? The community was able to raise 28,200 pesos for Nanay. Super grateful po ako. Kasi hindi naman ako talaga yung gumawa nito mag-isa. Community po talaga yung talagang nag-extend ng help. Kwento naman ni Lola, 2 dekada na siyang nagtitinda ng balut para suportahan ang sarili at ang kanyang mga apo. At ang binigay sa kanyang tulong ngayon, ilalaan daw niya sa kanyang pang-maintenance. Nagpasalamat ako sa kanila. May nagbibigay sa akin. Masaya nga ako doon kasi may panggastos sa ako talaga. Pa-check up ako. Yung gamot ko kasi araw-araw nagiinom ako ng gamot. Sa ngayon, patuloy pa rin sa pagtitinda si Nanay Leonil sa isang food park sa San Fernando. Marami pa rin taong willing na tumulong kahit hindi nila personally kilala si Nanay. It reminded me na sometimes maybe people just need someone to start the conversation. Mga kapatid, mobile journalist Daniel Dayaw po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, kasabay po ng papalapit na Burr Months, muling matutunghayan ang paborito natin, Disney character sa Disney on Ice, Let's Dance. Pero bago yan, makakasama natin muna syempre ang ating guest, si Sophie, dito sa studio. Hi Sophie! Hi, thank Welcome you. back to the Philippines. This is one thing Filipino families look forward to every December. Yes. So what's the theme this year? Yes, so this year's theme is Disney on Ice presents Let's Dance. Wow! Who's gonna be there? Who are the characters that we're gonna see on ice? Right, so it's gonna be a huge party celebration. We have DJ Mickey and all of his pals. He'll take you on this magical and musical journey with all of your favorite stories. We have Wish, Frozen 2, Moana, The Lion King, and The Little Mermaid. What's the most special thing about Let's Dance? What kind of experience are the kids going to have when they attend? Yes, so again, Let's Dance, we want you to sing and dance along. There'll be lyrics on the screen so everyone can see the lyrics so they can sing along.
And also in the Lion King segment, Timon and Pumbaa, they'll teach you how to dance. Wow. And also, I got to be DJ Freeze on the show. Oh, wow. Yeah, so it's a pre-show. Get there, make sure you get there early because DJ Freeze will come out and play some really cool Disney remixes, get the crowd pumped up and excited for the show. Wow, we're so excited about that because Disney on Ice, mga kapatid, has been here in the Philippines for more than decades now. Oh, yes. Right? And it's your fourth year. Yes, well, I've been with Disney for 8 years, but this Yes. is my fourth time back in the Philippines. Yan, o Yes. di ba? Umiikot po talaga sila at kasalukuyan nga, the tour is on Japan. In Japan. Yes, they're currently working, doing shows in Japan right now, but they'll be here this holiday Wow. season. And buti na lang holiday sila talaga nandito. Perfect na perfect yan, di ba? When is it gonna be? What's the run? Right, so the show is going to start in Cebu for the first time. We're bringing the show to Cebu at the SMC Site Cebu Arena, and then we'll head to Manila at the SM Mall of Asia Arena. Wow! So it's even longer. So it's November 28 Yes. to December 6 in Cebu and December 18 to January 3 in Manila. Two stops Exactly. now. Yes, yes. Wow! That's a feat. All right, thank you so much. Thank you. And of course, ito pa, meron pa tayo iba pa mga showbiz chika matapos ang supranational win. Pagtulong agad sa mga Pinoy ang agenda ni Miss Supranational Katrina Legado. Yan at ang iba pa sa report na ito. The Philippines is also already known na every typhoon, every calamity, we suffer a lot. But of course, in this time, then we really need help. And that's what I want to bring. Of course, the supranational organization will come in the Philippines. We will be warmly welcomed by the Filipinos. But of course, nandun na rin yung mga tulong na gusto nilang gawin para sa Pilipinas. Ito agad ang agenda ni Katrina Legado matapos manalong Miss Supranational 2026. Nasa Budapest, Hungary pa ngayon si Katrina, pero excited na siya sa kanyang homecoming by end of August. I really can't wait to celebrate with all our kababayans kasi this is really an historic event for them. I hope despite sa lahat ng mga nangyayari in the Philippines, I shared light, I shared hope with everyone. La Dolce Vita sa Italia. Nag-e-enjoy nga muna ng downtime si Enrique Hel bago ang bakbakan sa A Secret and Prague. Pero ano ito? May nagpro-protesta? Walang iba kundi si Brusco, played by Boom Labrusca, ang confidant ni Kiara. Hindi ako nagtampo. Sila lang yung nag-Italy eh. Pwede naman kami isama doon eh. Pero aside, thankful si Boom dahil napakasaya ng set at nabiyayaan pa siya ng project sa TV5. I wanna take this opportunity na maraming salamat sa Five na yung mga ibang galing sa kabila, tinatanggap niyo po kami. Alam niyo, sa totoo lang, huwag kayong magsawa. This weekend, babalik na rin ang cast ng A Secret and Prague para ituloy ang kanilang adventures dito sa Pilipinas. Nireveal ng BTS members si V at Jungkook na pareho silang may iniinda ngayon sa live stream. Sinabi ni V na higit 2 taon nang humihina na ang kanyang pandinig. Lumala raw ito noong nasa military service siya. Sumasailalim na raw siya sa treatment. Habang si BTS Jungkook, iniindang sakit sa shin na bahagi ng binti. Nakaka-apekto raw ito sa pag-perform niya sa kanilang Arirang tour. Pero careful naman daw siya para matapos ang kanilang tour. Yan, sobrang exciting na makaganapan sa showbiz. Anyway, happy Friday guys and take care. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, MJ Marfoy. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, Teleservisyo para sa Pilipino.